Welcome to Donmar TV News Channel. Kung mapaghandaan ang mangyayaring botohan sa Mayo ng susunod na taon, binala ang takbo ng aktibidad na ito, Karen. May nakita na bang aberya ang COMELEC sa ganitong oras pa lamang? Yes, Yusek Rocky, pagdating sa aberya, no? Sa ngayon, wala pa naman tayong naririnig na nagre-reklamo ng mga botante. Pero sa proseso naman na inilatag ng COMELEC, malalaman natin yan sa magiging assessment mamaya ng COMELEC. Pero sa ngayon, Yusek Rocky, tuloy-tuloy pa rin ang pagdating ng mga botante dito sa Padre Zamora Elementary School, dito sa Pasay City, na kabilang sa mga itinakdang voting centers sa nagaganap na mock elections. Nasubukan ng mga PWD, senior citizen, buntis at iba pang botante ang magiging aktual na proseso sa hatol ng bayan 2022. Dahil sa patuloy na kinaharap ng COVID-19 pandemic ng bansa, magiging mahigpit ang pagboto sa election 2022. Pagpasok pa lamang ng mga botante sa voting center o eskwelahan, kukuhanan na sila ng body temperature. Required ang pagsuot ng face mask at face shield ng mga boboto. Kung mayroong sintomas, maaari pa rin makaboto pero ipapasok sila sa isolation polling place ng COMELEC. Sa mga walang sintomas, maaari na magpatuloy sa loob ng eskwelahan pero hindi papayagang dumiretso sa mga classroom gaya ng nakasanayan para hanapin ang kanilang mga pangalan. Kundi pipila sila sa voters assistance desk upang doon kunin ang kanilang precinct number. Matapos makuha na ang number, hindi pa sila makakadiretso, Yusek Rocky, sa kung saang precinct room sila boboto dahil kinakailangan nilang pumasok sa waiting room. Sa bawat presinto kasi ay 10 katao lamang ang maaring bumoto ng sabay-sabay upang mapatanatili pa rin ang physical distancing. Matapos sagutan ang balota, lalabas ng presinto at papasok naman sa isang classroom kung saan naroon ang VCM para ipasok ang balota. Dito na rin mabibigyan ng resibo at tatatakan ng indelible ink. Yusek Rocky, mamayang hapon, magbabalik tayo sa panibagong update ukol sa nagaganap na mock election ng COMELEC para nga sa hatol ng bayan 2022. Abangan natin yan. Yusek Rocky. Presidential aspirant Senator Manny Pacquiao said that instead of upgrading the National Disaster Risk Reduction and Management Council or NDRRMC, Congress should create a super agency that does not only manage the country's disaster response and disaster resilience but also create a long-term strategies on how to deal with climate change. Pacquiao said that the proposed Department of Disaster Resilience should be integrated with the Climate Change Commission to ensure proactive government actions on all forms of disasters. Meanwhile, Senator Panfilo Lacson urged the government to replace the head of the Philippine Health Insurance Corporation or PhilHealth. Lacson said in a statement that everything is wrong with the PhilHealth. It should be headed by somebody who knows accounting and fund management, not a health practitioner or former law enforcer or retired general. He said it should be chaired by the Secretary of Finance, not of DOH. This is the statement of the senator in view of the planned PhilHealth holiday of private hospitals due to mounting of unpaid claims. Today, Vice President Leni Robredo flew to Tubigon, Bohol to assess how her office can further assist typhoon-hit communities. In her FB post, she thanked those who gave in-kind and cash donations. Robredo reported that they already delivered thousands of food packs, liters of water, and sacks of rice to affected areas. Action Democratico standard-bearer Manila Mayor Isko Moreno claims he is unfazed by survey results conducted by the Octa Research Group showing he was in the 3rd place in the presidential survey. At least number 3 ako, may pangalawa pa. Oh, pagkatapos yung may number 1. Malay mo. Ako naman ang tanging alay ko lang sa tao, serbisyo. Moreno pointed out that ever since he entered public service, he is used to being an underdog candidate since he has no resources to speak of. But he emphasized that he always delivered on his campaign promises once elected, as shown by his achievements in Manila. Other presidential aspirants like Ferdinand Bongbong Marcos has no reported activity today. Sabi ni Ate Shawi, magising na po tayo. Di na makausad ang Pilipinas. Tama na ang pambubula sa atin. Tama na ang pinagtatawanan ang Pilipino ng mundo. Naway, tulungan tayo ng Panginoong Diyos. God bless us all po. Maganda sana ito, Ate Shawi. Maganda yung sinasabi mo po.
kung sana po ay hindi kandidato mo si Lomi at yung asawa mong si Kix. Gusto ko na sanang maniwala po sa iyo, Ate Shawi. Kasi ako, paborito kita, sa totoo lang. Noong ako'y kabataan pa, bata pa, mga kababayan, kasi parang, ewan ko kung parang kaedad ko naman ito si Ate Shawi or baka matanda ko ng konti, ilang taon. Noong high school ako, high school din yata siya, yung kanta niyang, High school life for my high school. Ano nga yung... Paborito ko yun. Kinokanta-kanta ka namin yun nung nasa high school kami. Kaya lang, binago namin kasi yung lyrics niya. Kaya, yung original na lyrics po, hindi ko na maalala. Yung ipinalit naming lyrics nung high school pa ako, yun ang naalala ko ngayon. High school na magka-college pa, mag-hostess man lang sana. Pinalitan kasi yan. High school na daw, nag-college, pagkatapos mag-hostess lang naman. Yung mga lyrics na yan kasi, yung mga pilyo kong mga kaibigan. Ngayon, Ate Shawi, nung mga pelikula, tuwang-tuwa si Tuna. Anyway, Tuna, marami ako sa kilala, nag-high school, nag-college, tapos napariwara, naging Magdalena. Pumunta ng Maynila para magtagumpay. Kasi pag pumunta kang Manila, kung lalaki ka, it's dalawang bagay ang pwedeng mangyari sa iyo. You become a big boy. Ibig sabihin, nagtagumpay ka, big time ka. Big boy. Di ba? O rugby boy. Pag minalas ka, napabarkada ka doon, at naligaw ka ng landas, pupulutin ka doon sa kalye, rugby boy, gutom. Amigo sa inyo. Yung mga ako naman po, yung mga babae, it's either nagtagumpay sila, naging artista, yung iba, naging socialite. Pag nasubran sa sosyal, kinapo sa budget, gusto niya maganda, ayun, pinulot sa Pigasos. Pigasos, nakikita ko yan na di ba na ako pupunta doon? Naikwento ko, dyan na niya, mga big time dyan sa Pigasos. Ano ikakong Pigasos? Di ba? India niya, yan dyan, kung gusto mo niya, mahal dyan. Nandun, mga kababayan, yung mga Magdalena ng sosyal. Pero Magdalena siya. Kaya yung kanta po, ayun. High school na magka-college pa, mag-hostess man sana. Ang ibig sabihin ng mag-hostess man sana, mag-hostess lang siya. Paborito ko ito si Ate Shawi. Lahat taros ng pelikula niya, pinapanood ko po, doon ako high school pa. In fact, ito wag ninyong tularan kasi siyempre, ito yung mga nakalipas ko na mga experience. May mga masasama akong gawain. Normal yan siguro sa mga kabataan. Makita niya, Mr. Maris, ginagawa mo. Para lang po ako makasini, binibinta ko yung baon kong bigas. Sako-sako yung baon na bigas, binibigay ng tatay ko. O, ito niya, isang sako, dalhin mo para hindi kayo magutom. O, sige. Ginagawa ko, yung pera kasi kulang, binibinta ko po, ganta-ganta, doon sa kapitbahay namin na
kuwang ko man lang, kamag-anak ko, hindi man magsumbong kasi kasapakat ko. Ayun, sabi ng tatay ko, oh, may bigas pa kayo? Sabi ko, naparami yung yung kain namin. Ang sarap ng ang sarap ng bagong, ano nga sa Molino, sa Tagalog? Bagong kiskis. Ang totoo niyan, yung kalating sako po, bininta ko para may, Ate Shawi, nagkasala ako sa tatay ko dahil sa pelikula mo, para makasini po ako, mapanood ko si Ate Shawi. Kahit kaunting pagtingin, kung manggagaling sa'yo. Kaya na po, ay, may kwan na. May kwan naman dito, oh. Tuwag-tuwa si Chris Jr. $5. Di ba? Kasama si Pando, kahit kaunting pantingin, si Pando, APG at Shawi, yan, mga pelikula ni Gabby Concepcion noon. Pati yung bituing walang ningning. Yung kapatid niya, sino yung kapatid? Roel Santiago. Yan, mga paborito ko po yon. Bituing walang ningning, kahapon lamang. Sabi ko sa inyo, mga kababayan. Pero, kung sana, hindi kandidato yung asawa mong pasaway, maniwala ako sa sinasabi mo. Kasi naniniwala naman talaga ako sa iyo, Ate Shawi. Favorite nga kita eh. Di ba? Lalo pa, kung ang kandidato mo sana, hindi si Lumi, magising na tayo, di na makausad ang Pilipinas. Lalo pong dadapa pag si Lumi, kandidato mo. Tama na ang pambubula po sa atin. Kayo po ang nambubula. Sa totoo lang. Yung asawa, ang tagal-tagal na. City Councilor, Senador, pabalik-balik sa Senado. Tapos, ibinaba pa yung ibinaba. Itinaas pa lang yung tawag dito, yung batas na pwedeng makulong yung mga bata, itinaas yung age. Kicks law. Walang kakwenta-kwenta. 20 years sa Senado, inotil, tama po kayo. Hindi ako nagsabi niyan, may nagkuhan dito. Pero totoo, inotil po. Inotil po ang asawa ninyo. Kaya wag kami dito lalong pinagtatawanan po at pagtatawanan pag makaupo yung tandem ninyo. Hindi man po kami naniniwala makaupo kasi nandun sa far, far, far away, nasa distant stars. Yung kung ikaw ay bituing walang ningning, si Kiko po ay dark star. Sabi ko sa inyo, mga kababayan.